Hinihiling ko po na tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nasa langit, maraming salamat po, Ama, sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin. Ama, nagpapasalamat din po kami sa pagkakataon na binigyan niyo po kami ng panibagong hiram na buhay sa araw na ito upang kami po ay makapagpatuloy. Ang dalangin po namin, Amang Diyos, tulungan niyo po kami na maunawaan yung salita ng Diyos sa oras na ito, bagaman mahirap at maraming po pwedeng umagaw ng aming atensyon sa pakikinig ng iyong salita, ngunit pakiusap, Ama, tulungan niyo po kami na ikiling yung aming mga tainga, yung aming puso, tungo po sa salita ng Diyos. Idinadalangin ko rin po, kayo po'y magbigay at umaliw sa mga brothers and sisters na nasa kahirapan at sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay makatagpo nawa sila ng biyaya at kaaliwan. Hinihiling ko rin po na iyong lingkod, na ibigay niyo po sa aking mga bibig, yung mga salita lamang na makapagbibigay ng biyaya at makakapagbigay ng kalakasan sa mga brothers and sisters, yung mga salita na ayon po sa iyong kalooban. Kaya, Ama, kami po lamang ay lubos na aasa at magtitiwala sa gabay at tulong ng Espiritu Santo. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin po ay nagligtas. Amen. Buksan po natin Roma Kapitulo 8 sa versikulo 18. Kung mayroon po kayong Bible, bubuksan po natin sa Roma Kapitulo 8 sa versikulo 18. Bagong tipan, Roma Kapitulo 8 sa versikulo 18. Pang-sampung session na po ng ating Fruitful Beginning, kaya umaasa po ako na kabisado at higit na pamilyar na tayo sa Biblia kaysa na nagsimula tayo noong una. Sa Roma po chapter 8 sa verse 18, hinihiling ko po na basahin natin ito, 3, 2, 1. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kalwalatiang mahahayag sa atin. Isa pa ho, tingnan natin sa mga awit chapter 119, sa verse 71. Sa mga awit, chapter 119, sa verse 71. Yung lokasyon po ng aklat ng mga awit ay nasa bandang gitna po ng Biblia. Kaya kung bubuksan nyo ito sa ganung paraan, madali nyo po makikita yung aklat ng mga awit. Chapter 119, sa verse 71. Babasahin din po natin yung verse 71, 3, 2, 1. Mabuti sa akin na pinapagkumbaba ako upang aking matutunan ang mga tuntunin mo. Kaya dito, sa topic natin ngayon, tatalakayin at pag-aaralan po natin yung tungkol sa Christian suffering. Sa Tagalog, mga pagsubok o pagdurusa at kapigatian na mayroon po yung isang Kristiyano. Kung malalaman po natin ng malinaw kung ano po yung layunin ng kapigatian at mga pagdurusa sa ating buhay Kristiyano, maaari po tayong lumago sa ating buhay pananampalataya. Ngunit, kung mamamaliho tayo ng intindi tungkol sa mga pagdurusa at kapigatian na dumarating sa ating buhay, maaaring ito po yung maging mitya ng pagbagsak ng ating buhay Kristiyano. Kaya sa araw na ito, i-discuss ko po yung mga bagay na aking natutunan sa mga pagdurusa bilang isang Kristiyanong naligtas at sa mga talata sa Biblia na itinuro po sa akin ng Holy Spirit. Kaya, yung pagdurusa o kapigatian, ito po yung kalooban ng Diyos para sa atin. Mabuti para sa isang Kristiyano na siya po ay magdusa at makaranas ng kapigatian. Bakit ho? Kasi meron pong pakinabang at benepisyo yung kapigatian at mga pagdurusa po sa atin. Sa mga tao sa mundo, kapag sila po ay nagdurusa at kapag sila po ay nakakaranas sa mga problema, tila ito isang sumpa para sa kanila. Pero sa atin po, yung mga pagdurusa at kapigatian, ito po ay isang pagpapala na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaya maganda po kung magkakaroon tayo ng tamang konsepto kung ano ba yung biblical na kahulugan ng mga pagdurusa na nakalagay po sa Biblia. Sa Bible nakalagay po, sinusubok ng Diyos yung kanyang mga minamahal. Gaya ni Abraham, siya po ay sinubok ng Diyos. Para saan po? Para makita yung kanyang puso sa Diyos. Ano pong sinabi ng Diyos kay Abraham? Ialay mo yung iyong anak na si Isaac bilang handog na sinusunog sa bundok ng Moriah. Sa ganitong paraan, nakita ng Diyos yung puso ni Abraham. Ganon din po sa atin.
may mga pagkakataon kung saan sinusubok tayo ng Diyos. Hindi para tayo ay ibagsak o ilugmok sa ating Christian life, kundi para makita kung anong puso meron tayo sa Diyos. Kung talaga bang minamahal natin siya o sa kabilang banda, sa bibig lang natin siya mahal, pag dumating na yung mga pagsubok at problema, hindi na siya mahal. Kaya mahalaga po ito. Pangalawa, yung Diyos po ay nagbibigay ng trials. Sa buhay ni Job, kahit na wala siyang ginawang mali, pero binigyan siya ng Diyos ng problema. Pero nakita po natin yung layunin ng pagbibigay ng Diyos ng problema, mga pagdurusa at kapigatian kay Job. Bakit? Sa pamamagitan ng mga bagay na ito, si Job ay nasanay at si Job ay naging higit na train at naging mature sa kanyang pananampalataya. Kapag merong dumarating na mga kahirapan, pagdurusa at kapigatian, paraan ito ng Diyos para tayo po ay lumago at para tayo po ay lumakas sa ating pananampalataya. Pero sa kabilang banda, may mga Kristiyano pong nagdurusa dahil sa mga tukso at pagsubok. Pero dapat po nating tandaan, yung Diyos ay hindi kailanman nanunukso ng mga makasalanan. Tignan po natin, Santiago chapter 1, mula verse 13 hanggang 15. Santiago Kapitulo 1, sa versikulo 13 hanggang 15. Ayan, kahit papano, nakakasabay na sa take down notes habang naghahanap ng Biblia. Magandang senyales po yan na naging benepisyo para sa inyo. Ito pong ating fruitful beginning. Santiago Kapitulo 1, sa versikulo 13 hanggang 15. Babasahin natin, 3, 2, 1. Huwag sabihin ng sinuman kapag siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi nanunukso ng masasama at hindi rin siya nanunukso ng sinuman. Ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito. At kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos, kapag may dumarating na mga tukso, ay tinutukso ako ng Diyos. Ito po ay hindi tamang konsepto. Kundi, yung tukso ay galing kay Satanas. At yung mga pagsubok at kahirapan at mga pagdurusa, ito naman po ay galing sa Diyos. Magkaiba po yung layunin ng bagay na ito. Yung pagsubok, pagdurusa at kapigatian, ang layunin po nito ay para patatagin, patibayin, at para maging mature yung ating pananampalataya. Pero sa kabilang banda, yung tukso ay dumarating po sa atin, galing kay Satanas, para saan po? Para ibagsak yung ating buhay Kristiyano. Kaya ito po yung pagkakaiba ng dalawang bagay na ito. Kaya sana, maisip po natin, ano ba yung mga benepisyo at pakinabang sa akin ng mga kahirapan at mga pagdurusa na aking nararanasan sa buhay Kristiyano na mayroon po ako? Meron pong pagdurusa na maganda. Pero meron din pong pagdurusa sa kabilang banda na dahil po sa mga pagkakamali nating ginagawa. Tignan po natin, 1 Pedro, chapter 2, sa verse 19. 1 Pedro po, chapter 2, sa verse 19. Babasahin po natin yung verse 19, 3, 2, 1. Sapagkat ito'y kapuri-puri kung dahil sa pagkakilala sa Diyos ay nagtitiis ang sino man ng sakit habang nagdurusa ng hindi nararapat. Kaya meron pong pagdurusang nararapat at meron din pong pagdurusang hindi nararapat. Kung tayo po ay gumagawa ng mali, meron pong mga pagdurusang hindi nararapat. Bunga yun ng ating pagkakamali at marahil dahil po sa ating kasalanan. Pero bilang isang taong naligtas, dapat tayong magdusa sa paggawa ng mabuti. Maring bago ho kayo naligtas, kayo po ay dumadalo na sa isang simbahan. Maring kayo po ay mayroong ibang religion na pinupuntahan at ibang sekta na kinaaaniban. Pero pagkatapos nating maligtas, ano po yung ginawa natin? Nagkaroon tayo ng puso na gustong dumalo sa church at magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga, nandito po tayo sa church ngayon, nag-aabay, nagpapatuloy. Pero, yung ating pamilya, ano pong ginagawa nila? Kung yung ating pamilya ay nandoon sa dating church na pinupuntahan natin, anong sasabihin nila sa atin? Tumatalikod ka na doon sa ating church na kinalakihan. Tumatalikod ka na doon sa pananampalataya na minana natin sa ating mga
magulang, mga ninuno. Pero, kahit na ganito, kahit na inuusig nila tayo, pinapagalitan at pinagsasabihan ng hindi magagandang salita, dahil sa naligtas na tayo, mas mainam po ito kaysa pagsabihan tayo ng mga bagay o dumanas tayo ng mga pagdurusa na hindi nararapat. Dati ho, pwedeng yung iba sa atin, hindi din talaga dumadalo ng simbahan. Ngunit nang tayo po ay maligtas, heto, mayroong malaking pagbabago, nagpapatuloy na po tayo. Maring doon, tayo po yung number 1 o promotor pagdating sa paggawa ng kasalanan. Pero ngayon, hindi na. Tayo na yung number 1 na pumupunta sa church. Kaya ano po yung sasabihin ng ibang tao sa atin? Uy pare, uy kaibigan, nagbago ka na. Talagang pala church ka na ngayon na. Hindi mo na kami sinasamahan sa paggawa ng kasalanan na. Pero kahit ganito, ito po yung pagdurusa na nararapat nating matanggap. Tandaan po natin, yung pagdurusa ay default ng Christian life. Ibig sabihin, gustuhin mo man o hindi, daranas talaga tayo ng pagdurusa. Ito po ay tanda ng mga taong naligtas. Lalo na po, kung sisikapin mong ipangaral yung ebanghelyo sa mga tao. Di ba dati kung galing tayo sa ibang paniniwala noon, maaring na tutunan niyo po sa ating Bible seminar na ito pala yung katotohanan na nasa Biblia. Kahit na noon na nagsisimba pala ako, hindi ako pupunta ng langit kasi mayroong kasalanan. Kahit na nagbibigay ako sa church, gumagawa ako ng mabuti, nagpapakapagod ako, nagpapagal, pero hindi pala yun yung paraan para makapunta sa langit. Yung dugo lang pala ni Jesus. Pero, ngayon na naunawaan natin yung katotohanan, pag sinabi natin sa ibang tao, ano sasabihin nila? Pinapasalamatan ba nila tayo? Actually, hindi po. Inuusig po nila tayo kapag ipinapangaral natin sa kanila yung ebanghelyo at yung katotohanan. Kaya mga kapatid, bilang mga taong naligtas, yes, kapag tayo po ay nagsisikap mabuhay para sa Diyos, dumarating po yung mga pagdurusa. At huwag niyo pong isipin na ito ay isang katakatakang bagay, kundi ito po ay normal para sa ating mga taong naligtas. Tignan natin yung sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. 2 Timothy chapter 3 sa verse 12. 2 Timothy chapter 3 sa verse 12. Babasahin ko po para sa inyo. Ikalawang Timoteo, kapitulo 3 sa versikulo 12. Sinabi ho, subalit ang verse 12, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. The more na sinisikap nating mabuhay ng banal para sa Diyos, the more na sinisikap nating mabuhay para ipangaral yung ebanghelyo, mag-abide sa church, magbasa ng Biblia, darating po yung mga pag-uusig at mga kapigatian at pagdurusa. Pero ito po yung tanong, may pagdurusa ka ba ngayon? Bilang isang taong naligtas, yung pagdurusa at kapigatian ay tanda ng isang taong ligtas. Kung wala kang pagdurusa at mga kahirapan sa Christian life mo, dalawa lang po yun. Pwedeng hindi ka pa ligtas, o pangalawa, pwedeng hindi ka pa talaga nabubuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Kung nagiging maayos lahat at pinapakisamahan ka ng mga tao ng maayos sa paligid mo, i-check mo, baka nakikipagkompormiso at nakikiisa ka na sa kanilang kasalanan. Pero kung sisikapin mong mabuhay ng iba, mabuhay ng may kabanalan, mabuhay ng ipinapangaral yung ebanghelyo, tiyak na darating yung pag-uusig. Pero kung wala, kailangan nating magbalik tanaw sa ating buhay Kristyano. Kasi tiyak na meron pong pagdurusa at pag-uusig sa mga taong nabubuhay ng may kabanalan. Last week, pinag-aralan natin yung tungkol sa kabanalan, di ba? Yes, kapag ipinapangaral natin yung ebanghelyo, sinisikap nating maging banal. Pero, hindi talaga madaling ipangaral yung ebanghelyo. Kaya sa atin, meron talagang pag-uusig. At higit pa, kung dati tayo po ay gumagawa ng kasalanan, pag sinikap nating mabuhay para kay Kristo, ano po yung sinasabi ng tao? Pinupuri ba nila tayo dahil nagbabago tayo para sa mabuting layunin? Hindi. Madalas, kinakantsawan, inaasar at binibiro tayo ng mga tao. Pero ito po ay normal para sa mga taong naligtas. Huwag niyo pong isipin na ito ay isang katakatakang bagay. Normal po na dumarating ito sa atin. Lalong-lalo na kapag sinisikap mo po talaga ng mabuhay para sa Diyos at para sa ebanghelyo. Tignan ho natin. Ikalawang Timoteo po, chapter 1, sa verse 8 po.
Ikalawang Timoteo chapter 1 sa verse 8. Sige ho, basahin natin ng sabay. 3, 2, 1. Huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya sinabi po, huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo. Sabi po sa English, suffer with me for the sake of the gospel. Kaya para sa Ebanghelyo, kailangan po nating magdusa. Kaya lang, kung hindi natin sinisikap na maipangaral po yung Ebanghelyo, talagang walang darating na pagdurusa. Kung makikipagkompormiso tayo sa mundo, mahirap po talaga. Walang magiging pagdurusa sa mga Kristiyanong nakikiayon at nakikisabay sa sanlibutan. Pero gaya ng sinabi ni Pablo kay Timoteo, makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo. Kaya sana, bilang mga taong naligtas, sa tuwing ipinapangaral po natin yung Ebanghelyo, isipin nyo na po kaagad. May pagdurusa at mayroon pong kapigatian. Ngunit sa kabilang banda, may mga Kristiyano po na nahihirapan na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At bilang Kristiyanong naligtas, ang ginagawa nila, nagdurusa sila ng mga bagay na hindi nararapat. Resulta ng kanilang maling desisyon, ng mga kasalanan at ng mga maling bagay na kanilang ginagawa sa harapan ng Diyos. Tignan din po natin, Unang Pedro, chapter 2. Unang Pedro po, chapter 2, sa verse 20. Unang Pedro, kapitulo 2, sa versikulo 20. Basahin natin ng malakas para hindi ho kayo antukin. 3, 2, 1. Sapagkat anong pakinabang nga na kapag kayo'y nagkakasala at hinahampas dahil dito, na inyong tinatanggap ng may pagtitiis, ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagdurusa dahil dito, at inyong tinatanggap ng may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Kaya sinabi po, anong pakinabang nga na kapag kayo nagkakasala at hinahampas dahil dito, ay inyong tinatanggap ng may pagtitiis. Bilang mga taong naligtas, kung tayo po ay gagawa ng mali sa harapan ng Diyos, didisiplinahin tayo ng Diyos. Bakit? Kasi mahal niya tayo bilang kanyang mga anak. Ngunit, sa kabilang banda, may mga pagkakataon kung saan nagdurusa tayo ng hindi nararapat. Unfair yung situation. At mayroong mga pagdurusa na hindi natin inaasahan na bigla na lamang dumarating. Ito po yung mga pagdurusa na ibinigay ng Diyos sa atin para po lumago yung ating pananampalataya. Kaya, yung pagdurusa dahil sa disiplina ng Diyos, hindi po ito dapat mangyari ng patuloy sa ating buhay Kristiyano. Dapat tayong magdusa ayon sa kalooban ng Diyos dahil sa paggawa natin ng mabuti habang tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Bakit ho? Kung ikaw ay magdurusa dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, yung pagsunod na ito sa kalooban ng Diyos habang nagdurusa, yung tutulong sa iyo para lumago ka sa pananampalataya. Kaya sabi ko sa inyo, mahalaga na meron tayong pagdurusa na ayon sa kalooban ng Diyos para tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. Kaya i-check mo, bilang naligtas, meron ba akong mga pagdurusa? At ito ba yung pagdurusa sa pagsunod ko sa salita ng Diyos o sa pagsuway ko sa salita ng Diyos? Kaya i-check po natin ito ng maigi. Ngayon, i-discuss ko po, ano-ano ba yung benepisyo ng pagdurusa at ng kapigatian sa atin? Meron po itong pakinabang. Bawat nangyayari sa ating buhay Kristiyano, lalo na po sa pagdurusa at kapigatian, ito po ay merong malaking pakinabang sa atin. Tignan po natin, Job chapter 23, sa verse 10. Sa Job chapter 23, sa verse 10 po, verse 10. Basahin po ninyo, 3, 2, 1. Kaya sinabi ni Job, ngunit nalalaman niya ng Diyos yung daan na kanyang nilalakaran. Si Job po ay isang example ng mga Kristiyano at ng tao na dumanas po ng matinding pagdurusa sa harapan ng Diyos. Pero,
Siya ay nagdusa, hindi dahil sa may ginawa siyang mali, kundi ito ay ayon sa kalooban ng Diyos para saan? Para matrain yung kanyang pananampalataya at yung kanyang mahinang pananampalataya ay lumakas. Alam po natin ito, hindi pa tayo sapat. Mahina pa rin yung ating pananampalataya. Kaya paano tayo lalakas sa ating pananampalataya? Sa pamamagitan po ng pagdurusa at ng mga kapigatian. Sinabi dito, kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Christian life is suffering. Christian life, continuous training po ito sa Diyos sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Kaya sana, kapag dumarating po yung mga pagdurusa sa atin, isipin po natin na ito ay training galing sa Diyos. Para saan? Para tumatag yung aking pananampalataya at para lumago yung aking mahinang pananampalataya. Kaya si Job, nang maranasan niya po yung napakaraming kapigatian, sinabi niya sa kanyang sulat, kapag ako'y kanyang nasubok, lalabas akong parang ginto. Sa atin po, yung goal ng kapigatian at mga pagdurusa ay para sanayin po tayo maging karapat-dapat na anak ng Diyos sa harapan niya bago tayo pumasok sa langit. Salvation, hindi po ito yung lahat-lahat para sa atin. Kundi, pagkatapos maligtas, dapat tayong humarap sa Diyos ng banal, malinis at walang anumang kapintasan bago siya dumating. At sa pamamagitan ng mga kapigatian, tayo po ay nire-refine, nililinis at pinababanal ng Diyos. Naintindihan niyo po ako? Sa ginto, para sa mga manggagawa po ng ginto, para po sila ay makakuha ng pure gold, ito po ay paulit-ulit na dumadaan sa apoy. Sa atin po para maalis yung mga impurities, lalo na po yung mga kasalanan at mga bagay na hindi karapat-dapat, dinadaan tayo ng Diyos sa mga pagdurusa. Para saan po? Para maalis yung mga kasalanan at yung mga bagay na hindi karapat-dapat po sa ating Christian life. Naintindihan niyo po ba ako? Kaya sana, kapag dumarating po yung mga pagsubok at mga pagdurusa, huwag niyo pong takbuhan. Bagkus, i-welcome niyo po ito. Ito ay paraan ng Diyos para po tayo ay i-train. Para magamit ka ng Diyos, you need to undergo yung maraming training. At isa po yung suffering o pagdurusa para tayo po ay sanayin ng Diyos. Naintindihan niyo ho ba ako? Okay. Tignan ho natin, Romans chapter 8, ito po yung pangalawang bagay, sa verse 17 hanggang verse 18. Ito po yung pangalawang benepisyo ng pagdurusa. Romans chapter 8, sa verse 17 ho hanggang verse 18. Babasahin po natin ito, 3, 2, 1. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tunay nga nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalatiin namang kasama niya. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalatiang mahahayag sa atin. Kaya dito, makikita po natin na kapag mayroong mga pagdurusa, ito yung paraan ng Diyos para tayo po ay tumanggap ng gantimpala at kaluwalhatian. Kung wala pong pagdurusa, wala rin naman pong kaluwalhatian. Kaya meron pong kasabihan, di ba? No cross, no crown. Kung walang kapigatian, wala rin naman pong kaluwalhatian. Bakit tayo dumaranas ng pagdurusa? Para ibigay sa atin ng Diyos yung kaluwalhatian na hindi masukat. Sabi po sa verse 18, ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Yung kapigatian at yung mga pagdurusa na mayroon tayo, ito po ay napakaliit lamang. Pero sa harapan ng Diyos, yung kapalit nito ay isang napakalaki at napakalawak na kaluwalhatian na ibibigay niya pagdating po natin sa langit. Gusto mo magkaroon ng kaluwalhatian at maraming gantimpala sa langit? Kailangan nating magdusa para sa Diyos at para sa Ebanghelyo. Sa pamamagitan nito, makakatanggap tayo ng maraming gantimpala at kaluwalhatian po sa langit. Kaso ang iniisip ng mga tao, mabigat po yung pagdurusa ko. Mabigat po yung kapigatian ko. Tama naman po yun. Mabigat yun para sa atin. Pero sa Diyos, magaan lang po ito at panandalian lamang. Bakit may langit?
para ibigay sa atin ng Diyos yung walang hanggang gantimpala at kaluwalhatian. Kung yung kapigatian at pagdurusa na mayroon tayo ay magtatagal magpakailanman, sumpa po iyon. Pero binibigyan tayo ng Diyos ng mga kahirapan, pagdurusa at kapigatian sa saglit na panahon, at ang kapalit nito ay walang hanggang gantimpala at kaluwalhatian sa langit. Kaya kailangan nating ituon yung ating isip sa langit. Yes. Bagaman mahirap yung aking sitwasyon ngayon dito sa lupa, pero yung Diyos, naglaan siya ng kaluwalhatian at gantimpala sa akin sa langit. Kahit na ako'y inuusig ngayon, walang problema. Bakit? Pagdating ko sa langit, yung mga pag-uusig na ito, papalitan ito ng Diyos ng gantimpala at kaluwalhatian. Tignan natin, 2 Korinto, chapter 4, sa verse 17 po. 2 Korinto, chapter 4, sa verse 17. Ikalawang Korinto, chapter 4, sa verse 17. Babasahin po natin ito, 3, 2, 1. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Sabi ho, magaan at panandaliang kapigatian. Pansamantala lang po yung pagdurusa natin sa lupa. Pero yung kapalit na kaluwalhatian at yung gantimpala ay walang hanggan at hindi masukat. Yung kapigatian na meron ka ngayon, yan ay ibinigay ng Diyos. Mahirap, mabigat para sa atin. Pero sa harapan ng Diyos, magaan lang po ito at time will come, papalitan niya po ito sa langit ng kaluwalhatian at di masukat na gantimpala. Kaya sana sa atin, yes, kahit na nagdurusa tayo, dapat pa rin tayong magalak. Bakit? Meron tayong langit na pupuntahan. Yung pagdurusa natin dito lang sa lupa. Pagdating natin sa kabilang buhay, kaluwalhatian at gantimpala na po yung susunod. Kaya sana, huwag niyo pong tanggihan yung mga pagdurusa. Dito po, sinabi na inihanda tayo nitong magaan at panandaliang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Kaya no cross, no crown. Kung may mga pagdurusa, meron din namang gantimpala at kaluwalhatian. Yung krus po ng Panginoong Hesus, pinasa niya po ito sa krus. Doon po sa Golgota. Para saan po? Para sa atin, para tayo po ay maligtas. Hindi niya po nilayuan o tinakbuhan yung pagdurusa. Bagkus, niyakap niya po yung krus para sa atin. Tayo po na mga naligtas, dapat magkaroon din tayo ng ganitong puso. Kahit na mahirap, kailangan natin itong pagdaanan para sa Ebanghelyo, para sa ating Christian life, kahit na maraming pag-uusig at mga pagdurusa, kailangan pa rin po nating magpatuloy. Then, kung babasahin niyo po yung aklat ng Genesis, yung oras ng Diyos, nag-uumpisa po siya sa gabi bago umaga. Sa Bible, kapag sinabing gabi, ito po ay sumisimbolo sa pagdurusa. Then, pagkatapos po nun, meron pong kaluwalhatian. Sa atin din po ganito. Kahit na mahirap yung kalagayan natin ngayon, pero pagdating ho natin sa langit, wala na po ito. Alam niyo ho, pag nasa langit na tayo, mamimiss niyo po yung mga pagdurusa. Wala nang chance. Pag nandun na tayo sa langit, hindi ka na pwedeng magpagal para sa Ebanghelyo. Hindi ka na pwedeng magdusa para sa pag-i-invite ng mga tao kasi langit na po yun, tapos na yung lahat. Kaya habang may time pa tayo, kailangan po natin gawin yung ating best. Magdusa para kay Kristo, magdusa para sa Ebanghelyo, at magdusa para sa ating Christian life. Kasi nga, pagdating natin sa langit, tapos na po yung lahat ng ito. At papalitan na lang po ito ng Diyos ng gantimpala at kaluwalhatian. Then, tignan ho natin, Deuteronomy chapter 8, aklat ng Deuteronomio, kapitulo 8, sa versikulo 15 hanggang 16. Chapter 8, verse 16 na lang po. Babasahin ko para sa inyo, Deuteronomy chapter 8 sa verse 16, na siyang nagpakita sa iyo ng mana sa ilang na hindi nakilala ng iyong mga ninuno upang kanyang papagkumbabain at subukin ka at gawan ka ng mabuti sa bandang huli. Yung mga Israelita, pagkalabas po nila ng ilang, pagkalabas po nila ng Ehipto, sila po ay dinala ng Diyos sa ilang.
Alam po natin yung ilang, ito po ay lugar ng pagdurusa. Ito po yung kumakatawan sa ating Christian life ngayon. Kung babasahin niyo po yung verse 16, marami pong kahirapan yung naranasan po ng mga Israelita sa ilang. Walang sapat na tubig, walang sapat na pagkain, at maraming kakulangan na bagay sa kanila. Pero, kahit na may pagdurusa sila doon sa ilang, hindi po yun yung last goal ng Diyos para sa kanila. Kundi, kahit na sila ay nagdurusa ng panandalian, pero sa bandang huli, gustong ibigay sa kanila ng Diyos yung pagpapala at kaluwalhatian. Sabi po sa verse 16, sa bandang dulo, at gawan ka ng mabuti sa bandang huli. Parang masama at parang mahirap na bagay yung dinaranas natin ngayon sa ating pagdurusa. Pero ang goal ng Diyos, yung purpose niya, sa dulo, gagawa niya tayo ng magandang bagay at mabuting bagay. Kaya kailangan po nating magtiis sa mga kahirapan at pagdurusa na mayroon po tayo ngayon. Naintindihan niyo po ba ako? Yung Diyos, hindi niya lang po basta ibinibigay sa atin yung kaluwalhatian. Halimbawa po, ito po yung kaluwalhatian. Bago niya po ito ibigay sa atin, binabalot niya po ito ng pagdurusa at mga kahirapan. Naiintindihan niyo po? Kaya para mapasa atin yung kaluwalhatian at mga gantimpala, kailangan nating tanggalin po yung mga pagdurusa at mga kapigatian. Naiintindihan niyo po? Kaya yung mga kapigatian at mga pagdurusa, ito po ay blessing in disguise sa atin ng Diyos. Nagdurusa ka man ngayon, pero may magandang benepisyo yan para sa iyo. Para matuto tayo minsan, para turuan tayo, at para tulungan tayo na lumago sa ating pananampalataya. Kaya sana, huwag niyo pong i-take na parang sumpa yung mga pagdurusa at kahirapan na dumarating sa inyo. Isipin niyo, gusto akong magamit ng Diyos, kaya dumarating yung mga pagdurusa sa akin. Gusto akong higit na matrain ng Diyos, kaya dumarating yung mga pagsubok at mga kapigatian. Alam niyo po, kung walang kapigatian at mga pagdurusa sa inyo, parang sinabi na lang po ng Diyos sa inyo, wala siyang plano sa iyo. Pero the more na maraming kahirapan, the more na maraming problema, the more na malaki yung plano ng Diyos para sa atin. Ako po ay tatay. Yung anak ko, ayaw ko siyang mahirapan. Di ba mga magulang? Ayaw nating mahirapan yung ating mga anak. Pero, pagdating sa pag-aaral, pinupush natin sila. Bakit? Kahit na maghirap siya sa pag-aaral, para kaninong benepisyo yon? Sa kanya. Sa atin, pinupush tayo ng Diyos at dinadala niya tayo sa lugar ng mga kapigatian. Para saan? Para tayo po ay matuto at masanay. Then sa pamamagitan ng mga bagay na ito, tayo po ay lumalago. Kaya huwag niyo pong ayawan yung mga kapigatian at mga pagdurusa na dumarating po sa atin. Pangatlong benepisyo ng pagdurusa sa atin, tignan po natin, 2 Corinthians chapter 1, sa verse 8 hanggang 9. 2 Corinthians chapter 1, mula verse 8 hanggang 9. Ikalawang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 8 hanggang 9. Babasahin po natin, 3, 2, 1. Hindi namin ibig na di ninyo malaman, mga kapatid, ang tungkol sa mga kapigatian na nararanasan namin sa Asya, sapagkat lubha kaming nabigatan ng higit sa aming kaya, ano pat kami ay nawala na ng pag-asang mabuhay. Tunay na dama na namin at tinanggap na namin ang hatol ng kamatayan upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. Kaya yung pangatlong aral o pangatlong benepisyo na makukuha po natin sa mga pagdurusa ay, yung pagdurusa, yung nagtuturo sa atin na huwag magtiwala sa iyong sarili. Bakit may mga pagdurusa? Gustong alamin ng Diyos kung gaano kalaki yung pagtitiwala mo sa Kanya. Di ba minsan, wala tayong ibang malapitan, kundi yung Diyos lamang. Pero sa mga taong walang pagdurusa, mababaw yung tiwala nila sa Diyos. Kaya para sa atin na mas magkaroon ng malalim na tiwala sa Diyos at matuto tayong magtiwala sa Kanya, inaalaw ng Diyos yung mga kahirapan at mga pagdurusa. Kaya sana, gawin po natin yung ating best na pasalamatan talaga yung Diyos sa bawat kahirapan na ating nararanasan. Huwag ho kayong mag-complain.
sa bawat pagdurusa at mga kahirapan na dumarating sa atin, ito po ay pagtuturo ng Diyos kung paano tayo dapat umasa po sa Kanya. Di ba kamakailan lang tayo naligtas? Tama ho? Sanay tayong magtiwala sa sarili. Sanay tayong dumiskarte sa ating sarili. Pero yung Diyos, gusto niyang alisin yung ganitong katangian sa atin. Paano? Sa pagdurusa. The more na tayo ay dumadaan sa mga pagdurusa na hindi natin halos makaya, doon tayo higit na nagtitiwala sa Diyos. Paano mo nasasabing kilala mo yung Diyos? Kung malaki yung tiwala mo sa Kanya. Hindi ka magtitiwala sa isang tao na hindi mo kilala. Paano natin nakikilala yung Diyos? Sa pamamagitan ng mga pagdurusa na ibinibigay niya po sa atin. Kaya sana, huwag niyo po talagang kamuhian yung mga pagdurusa. Part yan ng Christian life natin para higit nating makilala, ma-experience yung Diyos. Kaya sa Christian life, ito po ay buhay na nararanasan kasama yung Diyos. Gaano na ba karaming karanasan? Meron ka sa iyong buhay Kristiyano kasama yung Diyos. Mga pagdurusa at mga kahirapan, kailangan natin itong matutunang ipagkatiwala sa Diyos at kailangan natin matutunang magtiwala sa Kanya sa gitna ng mga kahirapan at mga pagdurusa. Yun po yung benepisyo ng pagdurusa sa atin. Una, tinutulungan po tayo ng pagdurusa na masanay at higit pang matrain sa harapan ng Diyos. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagdurusa, nakakatanggap po tayo ng gantimpala at kaluwalhatian sa langit. Kasunod, sa pamamagitan ng pagdurusa, natututunan po nating magtiwala sa Diyos. Ngayon, paano kapag dumating na nga sa atin yung pagdurusa? Ano po yung dapat nating gawin? Tignan po natin, Awit chapter 34, sa verse 19. Sa mga Awit chapter 34, sa verse 19 po, ito po yung unang bagay na dapat nating gawin kapag mayroon tayong mga pagdurusa. Awit 34 sa verse 19. Babasahin po natin ito, 3, 2, 1. Marami ang kapigatian ng matuwid, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Sinabi po ng Bible, marami ang kapigatian ng matuwid. Dito po yung matuwid, ito po ay kumakatawan sa mga taong naligtas. Noon po tayo ay makasalanan, pero ginawa tayong matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesus. Kaya ngayon, sabi ng Bible, marami ang kapigatian ng matuwid. Sa ibang salita, maraming pagdurusa ng mga taong naligtas. Kaya ano po yung dapat nating unang gawin kapag mayroon pang mga pagdurusa? Kailangan nating isipin na ito ay normal bilang isang Kristiyano. Huwag niyo pong isipin na espesyal o katakatakang bagay yung pagdurusa sa atin. Ito po ay normal. Bakit? Tayo po ay ligtas na. Tama ho ba? Kung tayo ay sa sanlibutan, pwedeng hindi tayo dumanas talaga ng mga pagdurusa. Kung makikipagkompormiso tayo sa mundo, sa kasalanan, sa ating laman, sa ibang mga tao, pwedeng hindi ka talaga tumanggap ng mga pagdurusa. Pero bilang taong naligtas, meron at meron tayong pagdurusa. Bakit? Sinisikap nating mabuhay para sa kalooban ng Diyos. Kaya isang natural na bagay yung pagdurusa sa mga Kristiyano. Huwag niyo pong isipin, galit yung Diyos sa inyo kapag mayroong pagdurusa. Kundi, mayroong malaking plano yung Diyos sa iyo sa gitna ng mga pagdurusa na pinagdadaanan mo po ngayon. In the future, pwedeng hindi pa malinaw ngayon kung ano yung ibig sabihin ng pinagdadaanan mo. Pero in the future, ipapaunawa sa iyo ng Diyos na, dahil sa bagay na ito, kaya ako nagdusa ng malaking kahirapan noon. Dahil sa ganitong bagay pala, gusto akong gamitin ng mahalaga ng Diyos, kaya naghirap ako noon ng matindi. Pero higit sa lahat, yung pagdurusa, natural na bagay lamang po ito para sa mga taong naligtas. Pero ang problema, kapag nagdurusa yung isang Kristiyano, minsan, sa halip na tignan niya yung Diyos, nakatingin siya doon sa pagdurusa niya. At minsan kapag meron siyang pagdurusa, maski yung kanyang Christian life ay isinasakripisyo niya para atupagin muna yung kanyang pagdurusa. Ito po ay hindi tama sa harapan ng Diyos. Tignan natin, 1 Pedro chapter 4, sa verse 19. Kapag dumating sa atin yung mga pagdurusa, ano ba yung dapat nating gawin? 1 Pedro chapter 4, sa verse 19 po. Sige ho, basahin natin. 3, 2, 1.
Kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Kaya kung tayo ay nagdurusa, kailangan natin ipagkatiwala lahat ng pagdurusa natin sa Diyos. Huwag niyo pong suluhin. Yung Diyos, kaya niya tayong tulungan. Pero kailangan natin itong ipagkatiwala sa Diyos. Kung wala sa iyo yung sagot sa problema at pagdurusang pinagdadaanan mo, nasaan kaya yung sagot? Nasa kamay ng Diyos. Kaya ang kailangan natin gawin, ipagkatiwala sa Diyos yung ating mga pagdurusa. Pero higit sa lahat, habang tayo po ay nagdurusa, ito po yung gusto kong bigyan ng diin. Bandang dulo ng verse 19, sabi ho, sa paggawa ng mabuti. May mga Kristyano ang isip nila, evangelist, pastor, o maski sinasabi nila sa mga cell group leader, may pagdurusa pa ho ako ngayon. Nasa kapigatian pa po ako. May kahirapan pa po kami, kaya hindi ko muna itutuloy yung Christian life ko. Pag naayos po ito, tsaka na lang po ako babalik ng church. Sabi ng Biblia, paggawa ng mabuti. Kailangan mo pong ituloy yung Christian life mo kahit na mayroon kang pagdurusa. Tandaan, ibinigay ito sa iyo ng Diyos hindi para patayin ka o pahirapan, kundi para ibigay sa atin yung pagkakataon na matrain at higit na lumago sa ating pananampalataya. Kaya sana, kapag mayroon pong mga pagdurusa, hindi po ito yung maging mitya ng pag-alis natin sa church. Bagkus, lalo tayong manatili sa church sa gitna ng ating mga pagdurusa. Naintindihan niyo po ba ako? Pangalawa, tignan po natin, Awit chapter 50. Awit chapter 50 sa verse 15. Ito po yung saloobin habang tayo po ay dumaranas ng mga pagdurusa. Chapter 50 sa verse 15. Babasahin ko. At tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan, ililigtas kita at luluwalhatiin mo ko. Sabi ho, tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan. Ito po yung araw kung saan meron tayong mga pagdurusa. Kaya ano pong dapat natin gawin kapag mayroong pagdurusa? Kailangan nating tumawag sa Diyos, manalangin sa Diyos. Walang ibang makakatulong sa atin kundi po yung Diyos. Kaya pag may pagdurusa kayo, sa halip na ibahagi nyo ito sa iba, ipanalangin nyo po muna sa Diyos. Bakit ho? Sabi dito, ililigtas kita at luluwalhatiin mo ko. Pwede nating maluwalhati yung Diyos kung idudulog muna natin sa Kanya yung ating mga pagdurusa. Bakit? Siya yung may kakayanang mag-alis sa atin sa ganitong sitwasyon. Siya yung naglagay sa atin ng ganitong hirap, siya rin po yung mag-aalis ng ganitong hirap sa atin. At kapag nalampasan po natin ito sa tulong ng Diyos, magagawa nating luwalhatiin yung Diyos. Kaya yung pagdurusa, para ma-overcome po natin ito, kailangan nating dumulog o manalangin sa Diyos. Huwag kang gumawa ng sariling diskarte. Siyempre, kailangan mong gawa ng paraan, pero you must pray muna at alamin kung ito ba talaga yung kalooban ng Diyos. Kasi sa ganung paraan, maluluwalhati natin yung Diyos kapag tayo ay tatawag sa Kanya sa gitna ng ating pagdurusa. Tignan natin, Awit chapter 37, verse 5 hanggang 8. Awit chapter 37, verse 5 hanggang 8. Babasahin po natin ito, verse 5 hanggang 8. Awit 37, mula versikulo 5 hanggang 8, 3, 2, 1. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at Siya gagawa. Ang iyong pagiging walang sala ay pakikinangin niyang gaya ng liwanag, at ang iyong pagiging matuwid na gaya ng katanghaliang tapat. Ikaw ay manahimik sa Panginoon at matyaga kang maghintay sa Kanya. Huwag kang mabalisa sa gumiginhawa sa lakad niya dahil sa taong nagsasagawa ng masamang pakana. Iwasan mo ang pagkagalit at ang puot ay iyong talikdan. Huwag kang maghimutok, ito yung naghahatid lamang sa kasamaan. Kaya sabi po, kailangan nating ipagkatiwala sa Diyos yung ating mga pagdurusa. Magagawa natin ito sa pamamagitan po ng prayer. Then, habang tayo po ay nagdurusa, we must not complain. Madalas, kapag nahihirapan tayo, sa halip na magpasalamat sa Diyos, nagrereklamo tayo sa Kanya. Pero sinabi ng mga awit, ikaw ay manahimik sa Panginoon at matyaga kang maghintay sa Kanya.
Huwag kang mabalisa sa gumiginhawa sa lakad niya dahil sa taong nagsasagawa ng masamang pakana. Iwasan mo ang pagkagalit at ang puot ay iyong talikdan. Huwag kang maghimutok, ito'y maghahatid lamang sa kasamaan. Kaya yung Diyos, minsan, di ba, ay prayer tayo. Panginoon, ang hirap po ng pinagdadaanan ko. Sana, alisin niyo na po ito sa akin. Pero yung Diyos, ang gusto niya, sa pamamagitan ng mga kahirapan at pagdurusa na pinagdadaanan po natin ay masanay po tayo. Kaya minsan, kapag nagpipray tayo, parang walang sagot yung Diyos. Tama ho? Grabe, ang hirap na nga ng pinagdadaanan ko. Sabi ni Evangelist, tumawag daw sa Diyos. Nagpray naman ako, pero bakit walang sagot yung Diyos? Kasi baka yun na yung sagot ng Diyos, yung kanyang pananahimik. Anak, kailangan mong maranasan ito para higit mo kung matutunan, maunawaan yung salita ng Diyos at higit kang matuto sa iyong Christian life. Kung hindi mo mararanasan ito, hindi ka lalago. Hindi ka magiging matibay sa iyong pananampalataya. Kaya meron pong mga pagdurusa. Pero again, huwag tayong magreklamo agad sa Diyos kung mahirap po yung ating kalagayan. Meron pong mabuting kalooban yung Diyos sa bawat kahirapan. Tignan natin, Panagoy chapter 3, sa verse 25 hanggang 28. Panagoy chapter 3, pagkatapos po ng aklat ni Jeremias, verse 25 hanggang verse 28 po. Babasahin ko po para sa inyo. Ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya, sa kaluluwa ng humahanap sa Kanya. Mabuti nga na ang tao ay tahimik na maghintay para sa pagliligtas ng Panginoon. Mabuti nga sa tao na pasanin ang pamatok sa kanyang kabataan, maupo siyang mag-isa sa katahimikan kapag kanyang iniatang sa Kanya. Kaya minsan, inaatangan tayo ng Diyos ng mabigat na pasan. Mga pagdurusa na hindi pa natin nararanasan noon. Di ba sinabi kanina sa sermon? Pwedeng bago tayo naligtas, hindi ganun karami yung kahirapan natin. Pero, pagkatapos maligtas, bakit bigla na lang ang dami? Parang ibinagsak na ata lahat ng Diyos yung problema sa mundo sa akin. Pero, ito po ay paraan ng Diyos para tayo po ay lumago. Sa gitna ng kahirapan, dapat tayong manahimik at maghintay sa pagliligtas ng Diyos. Siya yung naglagay sa iyo sa pagdurusa, siya rin po yung mag-aalis sa iyo sa pagdurusa. Kaya anong kailangan mong gawin? Maghintay lang po sa sagot ng Diyos hanggang sa alisin niya yung pagdurusa sa atin at ipaunawa sa iyo yung bagay na dapat mong matutunan sa gitna ng pagdurusa. Yun po yung pangalawa. Pangatlo, tignan ho natin, 1 Pedro chapter 4, 1 Pedro chapter 4, sa verse 12 hanggang 13. Unang Pedro chapter 4, verse 12 hanggang 13. Maganda po yung mga verses na ito. Basahin po natin. 3, 2, 1. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring may isang katakatakang bagay ang nangyayari sa inyo. Kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kalwalatian niya ay nayag. Kaya kapag tayo po ay nakaranas ng pagdurusa, dapat daw po tayong magalak. Sabi dito, kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo. Sa ating kapighatian at mga pagdurusa, we must rejoice. Bakit? Kasi alam natin kung sino yung kasama natin. Yung mga taong nalulungkot sa kanilang mga pagdurusa, hindi nila kilala kung sino yung Diyos na pinaniniwalaan nila. Yung Diyos, kaya niyang baguhin yung anumang bagay sa buhay natin. Pero bakit niya inaalaw yung mga kahirapan? Para tayo po ay matuto at para tayo po ay masanay. Kaya sa gitna ng kahirapan, kailangan nating magalak sa Panginoon. Bakit? Tayo ay nakikibahagi sa pagdurusa ni Kristo. Si Kristo po nang dumating dito sa sanlibutan, pinuri ba siya ng mga tao? Pinasalamatan ba siya? Itinuring ba siya ng maayos? Hindi po. Siya ay inusig at pinahirapan. Ganon din naman sa atin. Bilang mga taong naligtas, yung pagdurusa ay kaakibat ng ating buhay Kristyano. Kaya sana, gaya na sinabi sa verse 12, waring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo.
Noon wala naman yung pagdurusa. Kasi hindi pa tayo ligtas. Pero ngayong naligtas na tayo, marami yung kapigatian ng mga taong matutuwid, ng mga taong naligtas. Kaya sana, i-welcome po natin palagi yung mga pagdurusa. Isa pa, tignan natin, Santiago chapter 1, sa verse 2. Santiago chapter 1. Nung nabasa ko po yung verse na to, nagulat po talaga ako. Santiago chapter 1, sa verse 2. Basahin ho natin, verse 2, 3, 2, 1. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Kaya kapag meron pong sari-saring pagsubok, pagdurusa at mga kahirapan, sabi ng Biblia, ituring po natin itong kagalakan. Bakit? May chance akong mabuhay para sa Diyos, may chance ako para mag-earn ng gantimpala, may chance ako na mag-ipon ng kalwalatian sa langit. Kaya sinabi ni Santiago, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo nahaharap sa sari-saring pagsubok. Huwag lang kayo basta malungkot. Isipin ninyo, ano yung matututunan ko sa mga pagdurusang meron ako ngayon? Mahirap man yan, magaan o malaki, kailangan mong isipin, ano ba yung gustong ituro sa akin ng Diyos? Then isa pa, bago tayo magtapos, unang Pedro chapter 4, sa verse 1 hanggang verse 4. Unang Pedro chapter 4, sa verse 1 hanggang 4. Basahin ho natin ito, 3, 2, 1. Kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip. Sapagkat nang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan, upang hindi kayo mabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sapat na ang nakaraang panahon ng paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hintil na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman at sa kusuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila ay nagtataka na kayo ay hindi na nakikisama sa gayong labis na kaguluhan, kaya't kayo'y nilalait nila. Yung pangatlong bagay, tungkol po sa pag-apat na bagay tungkol sa pagdurusa, kapag meron pong pagdurusa, nalalayo po tayo sa kasalanan. Kapag marami po tayong pagkakataon at walang kapigatian masyado, ito yung nagbubunsod sa atin ng gumawa ng kasalanan. Pero kapag meron pong mga pagdurusa, kahirapan, mga problema, ito po yung tumutulong sa atin para lumayo at humiwalay sa kasalanan. Dagdag pa sa verse 4, sinabi, sila'y nagtataka na hindi na kayo nakikisama sa gayong labis na kaguluhan, kaya't kayo'y nilalait nila. The more na sinisikap nating mabuhay para sa Diyos, the more na marami tayong maririnig na panlalait at pang-iinsulto sa mga taong nasa labas. Pero ito po ay parte ng pagdurusa ng isang Kristiyano. Kaya sana, huwag niyo pong kahumuhian, kundi i-treat nyo as blessing yung pong pagdurusa na mayroon po tayo. Pansamantala lang tayo naghihirap sa lupa. Walang hanggan tayong magsasaya at magagalak sa Diyos doon po sa langit. Kaya sana, sa mga pagdurusa bilang isang taong naligtas, huwag ho kayong manghina. Bagkus isipin natin, ano ba yung gustong ituro sa akin ng Diyos? At ito ay parte para ako ay lumago sa aking pananampalataya at magamit ng mahalaga ng Diyos sa loob ng iglesia. Kaya sana, kailangan nating isipin lagi ano yung gustong ituro sa atin ng Diyos sa bawat pagdurusa. Para sa huling talata, Awit chapter 119 sa verse 75. Awit chapter 119 sa verse 75. Sa mga awit po, 119, versikulo 75, 119 po, verse 75, basahin natin, 3, 2, 1. O Panginoon, nalalaman ko na matuwid ang mga pasya mo at sa katapatan ay pinangumbaba mo ako.
Kaya yung Diyos, matuwid yung pasya niya para sa atin. Meron siyang mabuting plano sa bawat pagdurusa at sufferings na mayroon po tayo. Kaya sana, isipin po natin palagi na mabuti yung Diyos. Sa bawat kahirapan, meron siyang mabuting plano sa bawat isa sa atin. Kaya sana, sa tuwing tayo po ay nakakaranas ng pagdurusa, hindi ito maging ugat ng pagbagsak ng ating buhay Kristiyano, kundi sa gitna ng pagdurusa, lumago yung ating pananampalataya at buhay Kristiyano. Again, sa gitna ho ng pagdurusa, nandun po yung Diyos kasama po natin. Hindi niya tayo iiwan kahit na mahirap yung sitwasyon. Kaya hanggang dito po, naibahagi ko po sa inyo ngayon yung topic na mayroong pamagat, pagdurusa ng mga Kristiyano. Kaya bago tayo magtapos, tayong lahat po ay yumuko at manalangin. Diyos Ama na nasa langit, banal at mapagbiyaya, maraming salamat po Panginoon sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin. Sa oras na ito, napag-aralan po namin yung patungkol sa pagdurusa bilang mga Kristiyano. Dalangin namin Panginoon na kahit na kami ay nasa gitna ng kahirapan, ay magawa po namin pasalamatan ka sa mga bagay na ito at tulungan mo po kami na maunawaan yung mga bagay na gusto mo pong ituro sa amin sa gitna ng mga kahirapan na aming pinagdadaanan. Meron po mga brothers and sisters na hindi nakapunta ngayon. Dalangin po namin, Panginoon, na ingatan niyo po sila, nawa makip po nila yung kanilang puso sa iyo, at kahit sila ay dumaranas ng maraming kahirapan at kapigatian, nawa, Panginoon, mabigyan kanila ng kalwalatian sa kanilang buhay. At sa amin na naligtas na at mayroon pong puso na nagnanais suklian ka, dalangin po namin, Panginoon, na tulungan mo po kami na mabigyan ka ng kalwalatian sa aming buhay, habang kami po na natitira dito po sa lupa. Ama, pakiusap, gabayan niyo po kami at tulungan. Ito ho yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po.